Sometime around Christmas ay nagkaroon ng libreng sakay ang LRT sa mga members ng LGBTQ plus movement. Maganda ang intensyon, pero ito ang nangyari. Sa mga solo parents at LGBT. Ano meron sa video na yan? Panoorin hanggang dulo and magko-comment ako about this whole LGBTQ plus rights and the SOGI bill. Dito lang sa The Sentinel PH. Okay, simulan natin. Panoorin muna natin itong video from Akbayan tungkol sa libreng sakay sa LGBTQ plus community at solo parents sa LRT. Itong libreng sakay ng LRT at MRT para sa members ng LGBTQIA community at mga solo parents, napakahalaga nito para sa aming komunidad. This is tantamount to the government recognizing the LGBTQIA community as an official part of society. Bilang isang opisyal na sektor tulad ng mga kababaihan, mga young people and students at mga solo parents. Sana hindi lang executive ang kumilos, dapat kumilos na rin ang Kongreso. After so many decades, kilalanin bilang opisyal na bahagi ng lipunan ang LGBTQIA community. Okay, so hindi ko alam kung na-distract kayo dun sa mga drag queens na kasama dun sa mukhang filtered nga yung mga mukha nila, eh. Medyo ang weird, parang yung ilong nila may something there, eh. Parang tignan niyo yung ilong nila, oh, parehong may bilog. Ewan ko, requirement ba ito sa pagiging drag queen? Lagay niyo sa comments below. Hindi naman ako expert sa drag queen art. Ngayon, yun yung expectation na mangyari. Dagsain ng maraming drag queens ang mga kubon ng LRT. Pero ito ang talagang nangyari. Panoorin natin. Sa mga solo parents at LGBT. Sir, bading ako, sir. Yun. Salamat, sir. Wow! Yun lang pala ang kailangan mong gawin. Kasi sabi dun sa advertisement, no questions asked kapag pumunta ka sa LRT counter at sinabi mong member ka ng LGBTQ plus movement. Pero totoo niyan, kahit yung mga grupo na nagsusulong ng LGBTQ plus rights ay against dito sa libreng sakay na ito. Para sa kanila, ito, basahin ko itong news. Rainbow Rights PH sa pagratsada ng libreng sakay sa mga LGBTQ+. Problematic policy but a win for visibility. So, a win is a win para sa kanila. Pero problematic daw yung policy na ito. So, una, anong masasabi ko dito sa nagpanggap na, obviously, nagpanggap siya na LGBTQ+ member. Pero, hindi ko alam. Baka naman hindi. Ano ba ang criteria? No questions asked nga, eh. So itong maliit na experiment na ito ng libreng sakay sa LRT proves a lot of things. Na kung magkakaroon ng SOGI SC law sa bansang Pilipinas, ay magiging disastrous ito. Dahil ang bibigat ng mga parusa, pwede kang maparusahan ng fine ng 100,000 pesos kung may ma-misgender ka. Para sa isang batas na nagsusulong ng karapatan ng something na medyo subjective. Bakit ko nasabing subjective itong bagay ng pagiging LGBTQ+? Kung tatanggalin natin yung mga drag queens and even yung mga drag queens na ito, hindi naman lahat nito ay member ng LGBTQ+. Minsan ay mga cross-dressers sila na straight naman. Imagine niyo si Dennis Rodman, 'di ba? Minsan nagsusuot siya ng wedding dress pero hindi naman siya nag-identify as gay. Ang sexual orientation ay mahirap i-prove. Lalo na kapag sa isang company, doon mo na kailangang i-prove yung sexual orientation mo para maging active sa'yo
yung SOGI law. Behavior kasi ito. At ang batas na magbibigay ng special rights based on your behavior dun sa preference mo kung sino yung gusto mong mahalin o kung sino yung gusto mong makasex, medyo magiging problematic ito. At nakita na nga natin ito dito sa LRT libreng sakay situation. So anong maging example ng problem na ito in the future? Halimbawa, hindi ka nabigyan ng promotion ng kumpanya mo or ng boss nyo. Kung may SOGILO na, pwede mo sabihin na bakla ka. And then, ayun, pwede mo nang kasuhan yung boss mo simply for that. So isang example lang ito, pero marami pang maaaring maging problema kapag naging batas na ang SOGI SC law. Gumawa ko ng video about this dun sa isa kong channel. If you want to watch it, just click the link right here.